Hello guys, what's up? At ako ulit si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At ngayong araw nga na to guys, ay piniprepare ko nga yung mga dadalhin kong gamit, especially syempre yung mga susuotin ko. At kasama na nga dyan guys, yung mga luma kong mga damit at mga shorts na rin at iba pang mga kagamitan na pwede kong pamigay sa probinsya. Syempre yan guys ay pwedeng pakinabangan ng aking mga kapatid at isa pa yung aking mga pamangkin. At ayun nga guys, ay dinadali ko nang pinaglalagay lahat ng mga kailanganin ko. At fast forward na rin nga itong video na to guys. Kasi kapag sobrang bagal, syempre matagal rin mapupuno yung maleta ko. Charot lang po. At ito nga guys, busy nga ako ng araw na yon. So, bali nag-book nga pala ako dyan guys ng van na door to door pauwi sa probinsya namin. At ang usapan nga namin ay alas 3 ng hapon. Wala pa nga pala akong tulog dyan guys. Galing nga pala akong trabaho. At syempre puyatan yung labanan at kailangan ko mag-prepare dahil ayoko naman na malate dun sa exact na usapan namin. At syempre yung binigay na oras din dahil ayoko maabala pa. At syempre makaabala rin ng ibang tao. Hindi naman guys, biglaan yung pag-uwi ko dahil nga naka-file na yan 3 months before. At yung company policy nga namin dapat kapag magpa-file ka at siguradong ma-approve ay 3 months before. At ayan nga, nag-file na rin ako that time. At syempre, yung Monday nga lang yung hindi na-approved. At dahil nga yung Monday ay talagang napakahalagang araw sa company namin. At syempre, unless kung emergency lang talaga at papayagan ka ng mga boss namin. After ko nga guys ma-check lahat ng mga kailanganin ko, ay ayan, safety first ko na. Baka may mawala at maiwan pa. At ito na guys yung gamitin ko sapatos bigay ni ate. At syempre, yung basket na green. Ayun no. At yun nga guys, ay bad news ay naghintay ako ng sasakyan pero cancel pala ng door to door. Kaya ayan, parang iiyak na ako dyan guys. Hintay ko ng jeep papuntang Alabang. Yan nga pala yun sa may Tineme. At ito na guys, nag-decide ako na mag-angkas dahil nga after 2 hours na paghihintay ko ng jeep papuntang Alabang ay wala tagang dumarating. Parang yung jowa ko, charot lang po. At dahil nga guys, nagkaroon nga pala ng strike yung mga jeep. Talagang yung choice na lang natin ay mag-book ng angkas. At ito nga, binabaybay ko na yung way papunta sa may Alabang. So yun nga guys, kung may mga budgets nangyayari sa buhay natin, ay na-appreciate ko naman yung mga good news. At pagdating ko nga sa may Alabang, ay may isa agad na bus na ready to go na rin. At ayan nga, nagtanong pa nga ako dyan ng ticket. At syempre, hindi tayo sanay sa ticket dahil sobrang luma na yan. At ito nga guys, ay kinunan ko na ng video yung magandang view syempre. Sa may salamin yan, sa gilid sa ng bintana, nagpesto para naman makita ko yung ganda ng lugar. At binabaybay na nga namin ang papuntang way ng Batangas. At ang ganda ng view dyan, nakita ko yung mga bundok at green na green. Ayun no. Iilan nga lang kami guys, nasakay dyan ng bus. At syempre pagkulitan rin ako sa ibang mga pasahero. At ayan nga, meron dyan isang bugoy. At sabi niya, first time niya rin magbiyahe, pupunta daw siya ng SM Lipa. At dun siya susunduin, papunta naman ng Lemery, Batangas. At magtatrabaho daw siya doon. At galing din siya ng Taguig. At ayun nga guys, dahil nga laging gabi yung schedule ko pag umuwi ako ng probinsya. Ngayon ko lang na-appreciate yung ganda ng Lipa City at the same time ng Batangas. At ito nga guys ay talagang marami na ako napansin na pagbabago sa lugar na yan at talagang maunlad na rin siya. Kwento ko lang pala guys ay first time ko na mag-birthday sa biyahe at ayun nga medyo malungkot rin dahil nga no choice naman ako at kailangan ko tagang umuwi. At sabi ko nga talagang sasakto sa birthday ko ay nasa biyahe ako. Nung habang nag-video ako dyan sa may gilid ay nakatingin sa akin ito mga lalaki na to nakasakay sa dump truck. At di ko nga pala alam na nakikita pala nila ako sa loob dahil sanay nga ako sa tinted na salamin. Dahil nga guys ng pabiyahe ko ngayong araw na to ay walang traffic at talagang tuloy-tuloy lang at parang galingan tenement ay narating ko na agad din yung Batangas Pier dyan ng sa 3 oras lamang. O diba? At di tulad nga dito sa Metro Manila, sobrang traffic naman. Pero kapag nag-angkas ka taga, mapapabase taga yung biyahe mo. Siyempre, parang lumilipad ka lang nun. Charot lang po. And ito na nga guys, kung mapapansin nyo, ay dyan na tayo sa may Lipa City. At sobrang dami na rin naman sasakyan dyan. Pero hindi pa naman traffic dahil yung kabilang way lang yata yung traffic. At tuloy-tuloy lang nga tayo dyan sa pagbibiyahe. At nalilibang na rin ako kasi nga inaabot na tayo ng dilim. At may napansin nga ako dyan malit na tindahan. Ayun o, nakikita nyo ba? And after nga guys ng ilang minuto ay naratingan namin yung Batangas City at syempre nandito na rin kami sa terminal ng bus. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito pero may tinatawag dyan yung mga pasahero at inikot na rin namin dyan kasi nga may ibang mga pasahero na bumaba na dyan mismo sa may terminal. At ayan, bumiyahe ulit kami. Syempre pupunta na kami sa may Batangas Pier. At guys, dahil nga hindi ako sanay na mag-commute ay medyo nanibago ako dito sa loob ng pier at na-amaze din nga ako dahil napakaganda at syempre napakaliwanag. At iyon nga guys, medyo ginutom nga ako at after ko mahilo ay naghanap nga muna ako ng mga kain dito sa loob ng pier at syempre nakita ko nga na may binibenta dyan si ate ng mga kaanin at mayroon din mga pagkaing isda at syempre mga
silog at sabi ko dito na lang ako kakain para naman maibsan nga yung gutom ko at patawa-tawa nga dyan si ate. Nga guys, nag-enjoy nga muna ako dito sa pier at syempre ay maghahanap muna tayo na mabibilhan ng ticket dyan at chinecheck ko nga may schedule ng barko. At yung ibang fast cut nga pala ay closed na at ayan nakapila na rin tayo dito. At yung sinakyan ko nga pala dyan guys ay Montenegro at ang schedule niyan ay 8 p.m. syempre ng gabi. At yun nga guys, pupunta na muna tayo sa ating waiting area at dyan daw yan sa may gate 1 at napakalawak nga ng loob ng pier at gandang-ganda nga ako. Syempre para yun sa komportable naman yung mga pasahero at the same time ay makakapagpahinga rin sila ng maayos. Lalo na dun sa mga pasahero malalayo pa yung pinanggalingan. Syempre tulad ko no. At ito na nga guys, ang isa sa pinakamaganda ditong pangyayari sa buhay ko ay meron silang free charging. At ayan, agad-agad na ako nag-charge dyan at ako yung kaunahan. Syempre lobat na ako eh. Charot lang po. So after few minutes nga guys, tinawag na nga kami para nga daw magbiyahe na at onboard na nga daw ang biyaheng Calapan. At syempre ayan, agad na agad kaming pumila para naman umexit at sinecheck na nila yung mga tickets na dapat tama yung nakalagay doon. At the same time, nagbayad kayo. At ito nga guys ay paalis na nga kami at papasok na nga kami doon sa way papunta naman sa barko namin sasakyan. Ayun no, poging-pogi oh. At ito na nga guys ay ginamit ko nga aking pangmalakasan na maleta at parang naglalaro na nga lang ako dyan, patawa-tawa nga ako. So yun nga guys, after ay meron naman nag-check dito ng mga ticket at syempre pupunitin niya nga yan para daw makasakay na kami. At ito nakikita ko na nga itong barko na sasakyan namin, napakalaki nga. Ayun nga guys, at last ay makakasakay na rin ako dito sa barko at syempre nagpapasalamat nga ako kay Lord dahil kahit papaano ay safe ako nakarating dito. At ipinapanalangin ko pa rin guys na magiging safe pa rin yung biyahe namin. Syempre tatawid kami ng dagat at konti nga lang guys yung sakay din dyan at yun nga ako sa taas at papasok nga ako dyan mamaya sa may loob para naman makapag-aircon tayo. Sa hindi naman yung binayad natin dito sa loob ng barko, di ba? Kung magpapahangin na tayo sa labas. At share ko nga pala guys, kapag andun kayo sa labas ay medyo maingay yung makina doon. At ayan nakapasok na ako dito sa loob at konti lang din naman yung laman at marami pang mga space at may nag-assist nga dyan sa akin na isang seaman ata yun. Hindi ko alam, basta crew siya ng barko at sabi niya dyan na lang daw ako at patingin-tingin nga ako sa ibang parte dyan ng barko at sabi niya baka mamaya maligaw pa ako. Ayun no, sana all may nag-assist. So nga guys, after 2 hours and 30 minutes ay nakarating na kami dito sa may Calapan Pier at pinapaready na nga kami bumaba. At syempre para naman makapag-ayos na rin sila doon at hinintay lang makalabas yung mga sasakyan at susunod na rin kami mga pasahero. And thankful nga ako dahil nakarating ulit kami ng safe dito sa may Calapan Pier. At pagbaba ko nga dyan guys ay naghahanap na lang ako ng masasakyan na van. Syempre para makapagbiyahe na rin papunta sa aking bayan. At hanggang dito na lang. Bye-bye!